Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung the best na palakpak para kay Jesus. Yeah. Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner. Handa ka na ba? Para sa ibababa ni Lord. Ngayong umaga. Ano isinagot? Amen. Praise God. At pwede ba bago ako magpatuloy, gusto ko i-grab yung opportunity, iyong kamayan niyang katabi mo at sabihin mo, congratulations. Kasi andito ka ngayon. Sa kabila naman, sabihin mo, congratulations. Kasi andito ka ngayon. Sa dami-rami ay ikaw ang tatanggap ng ibababa ni Lord ngayong umaga. Okay? So may I encourage everyone to please settle down. Tayo po ay maupo na. At sisimulan na po natin ang ating word for today. Everybody say, year 2024 is the year of rapid harvest. Sa kabila naman, sabihin mo, year 2024 is the year of rapid harvest. Ano ba ibig sabihin ng rapid harvest? Mabilis, nagmamadali. Alam nyo, ito pong parating na year 2024, na ideklara na po, actually nung anniversary pa, na ito pong year 2024 ang taon na kung saan ang pagpapa-ani ni Lord sa atin ng mga blessings ay mabilisan. Sabi ko, mabilisan. At dahil mabilisan po ito, kailangan tayo po ay maging handa. Ang tanong, ready ka na ba sa year of rapid harvest? Again, ito ang tanong na gusto kong sasagutin nating lahat ngayong araw na ito. Ready ka na ba sa year of rapid harvest? Okay. And connection po sa pagiging ready sa harvest, kung ready ka na sa rapid harvest, by the way, baka naman hindi lahat. Sino po ang gusto ng rapid harvest? Again, sino ang gusto ng rapid harvest? Matindi ito yung susunod na tanong, and I am expecting na gayan din ang sagot ninyo. Sinong gustong mag-life group? Tanyo, kakaunti na. Ulitin ko, sinong gustong mag-life group? Alam niyo po, there's no way para tayo ma-promote kundi ang maglingkod. Wala pong ibang way to promotion kundi ang maglingkod. Sabi po ni Jesus in Matthew chapter 20, verses 26 to 28, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Sabi ni Jesus, kung gusto mong maging dakila, at syempre, if the Lord will let you experience rapid harvest, for sure, you will be great. You will be dakila. You will experience abundance in life. But once again, Jesus is saying, sa lahat ng gustong maging dakila, kailangan mong maging lingkod. And whoever wants to be first must be your slave. At ang gustong maging top one, mauna, ay kailangang maging lingkod. Verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. Kung naalala niyo po last Sunday, sinabi ko sa inyo na ito ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. All about why Jesus came. Jesus came to serve and not to be served. Okay? Kaya ito po ang susi for us to be ready sa rapid harvest na ipararanas ni Lord sa ating starting January 1. Kailangan din nating matutong maglingkod. Everybody say, maglingkod. Aari ka naman puro ani kung wala namang tanim. Parang kahirap naman yung aani ng walang tanim. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, aani, walang tanim? Yung mga maya at yung mga manok na nakikiane sa tanim ng may tanim, ano kang gagawin mo, walang bait yun.
Pero yung tao na aani ng walang tanim, mahirap din naman sabihin walang bait yun. Hello? Kaya kung gusto po natin ng masaganang ani as we enter 2024, tayo po ay magtatanim at magtatanim ng paglilingkod. So hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga, Getting Ready for the Rapid Harvest. Let's pray. Father, you are the God of harvest. And you are the God na magpaparana sa amin ng rapid harvest. As we end 2023 and as we enter 2024, ihanda niyo po ang inyong mga anak. Ihanda niyo po kami. We thank you for we believe that today, great and mighty things ang ituturo, ipararanas at ipare-realize niyo po sa amin ngayong umaga. We ask forgiveness before anything else. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your blood, O Lord Jesus, and thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. Holy Spirit, we pray na ang patuloy niyo pong pagsama, pagtuturo ang aming maranasan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And thank you, Lord Jesus, for you said in your word that 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. We welcome you, O Lord Jesus. We welcome you. Dwell upon our needs. We need you. And we thank you sa inyo pong pagkilo sa amin sa araw na ito. We are declaring your complete victory alone, O Lord God, in the defeat of the enemy in Jesus' name. At wala pong ibang mapapurihan, mataas, maparangalan at makilala, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, O aming Ama. Sa inyong mga kamay, Lord, we dedicate and trust to you everything. Salamat, Lord, kasi kayo po ang magtuturo sa aming lahat ngayong umaga. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Sige nga po, palakpakan po ulit natin ang the best of Jesus. Okay. Again, there's no other way for promotion kundi ang maglingkod. Okay? God is expecting fruit from us. Ang Diyos po ay nag-e-expect ng bunga. At hindi po bunganga ang paraan para ma-promote, kundi bunga. Okay? If you want to experience increase, if we want to experience blessings and rapid harvest, we need to be a servant. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, serve. Alam nyo, hindi naman pwedeng laging alwan laang lahat tapos may blessing. Ang Diyos po ay Diyos of abundance. Our God is a God of abundance. Gusto niya na tayo'y paranasin ng kasaganahan. Pero don't forget na ang Diyos po ay Diyos na hindi rin naman nang i-spoiled. Hindi po ang Diyos nangako na ikaw ay magpaka-alwan-alwan at magpakatambay-tambay na Kristiyano, tapos may blessing ka. Hello? Ang pagpapalang masagana ay pinagkakaloob sa mga deserving. Okay? Pastor, di po ba ang grace o biyaya ay kaloob sa hindi karapat-dapat? Yes. Pero pagka ang pinag-uusapan na po'y mas mataas pa sa biyaya, ibig sabihin po ng mas mataas pa sa biyaya ay lampas sa normal na nararanasan ng mga tao. And speaking of rapid harvest, this is not just harvest. Alam nyo ba na as we enter 2024, hindi lamang po ani ang ipararanas ni Lord sa iyo, kundi mabilisan. Sabihin mo nga, mabilisan. Yung tipong katatanim mo lamang, aani ka na kagad. Ang sabi ko, katatanim mo pa lamang, aani ka na kagad. At wala pong nagtanim na hindi nag-effort. Everybody say effort. Ang umaani ay yung nagtanim. At laging ang nagtatanim ay nag-e-effort. May ginagawa ito. Naglilingkod siya. Okay? Laging may effort muna. Sino po ang nakakakilala rito kay Haring Jehoshaphat? Ayan. Alam niyo po, si King Jehoshaphat nakaranas po siya ng matinding war. At ipinanalo ng Lord ang kanyang labang ito. Pero ang gusto kong makita nyo at ang gusto kong i-point out, right after the war, ano po ang naranasan ni King Jehoshaphat at ng kanyang buong nasasakupan? Ang dami-daming samsam na naiwan ng kanilang mga kalaban.
Di ba? Ang dami-daming samsam. Naroon na iwan yung lahat ng kagamitan, mga kayamanan, mga camel, etc. At ang sabi po ng Bible, it took them 3 days para makolek lahat ng samsam na iyon. Sabihin mo, ang dami naman. Imagine, 3 days bago nakuha lahat yung samsam. Pastor, baka naman si King Jehoshaphat lamang ang nangongolekta. Imposible yon. Buong kaharian po, kinukolek nila yung samsam na naiwan ng mga kalaban that time. And it took them 3 days. Sabihin mo nga sa katabi mo, madaming-madami yon. Inabot po ng 3 days. But anong pinopoint ko? Church, meron po ako itatanong sa inyo. Samsam ba muna bago gera? O gera muna bago samsam? Uulitin kong tanong. Samsam ba muna bago gera? O gera muna bago samsam? Ang problema po kasi sa maraming Kristiyano ngayon, ang gusto samsam, naiwas sa gera. Ayaw mahirapan. Ayaw mag-effort. Sabi ng iba, ayaw ko talaga mahirapan, Pastor. Kaya nga, I'm working wise. I'm working smart, not just hard. Working hard is good, but not enough. You need to work smart. Okay? Pero, may work pa rin. Yung iba kasi gusto smart lang. Magulang. Ayaw gumawa, ayaw mag-effort. Ulitin ko. Gera muna bago ang samsam. Sabihin mo nga sa katabi mo, gera muna bago ang samsam. Oh. Gera ha, hindi gora. Yung iba naman, gora lang ng gora, tas gusto samsam. Sorry for the word ha, pag puro gora, hindi samsam. Sampal. Ewan ko. Lingkod muna bago harvest. That's my point. Pastor, para malagera po ba ang paglilingkod? Tanungin mo yung mga life group leaders na katabi mo. Malagera po ba ang paglilingkod? Hindi naman masyado. Pero sabi ni Paul, the battle is not against flesh and blood, but against the spirit. Okay? So we need to pray more as we lead many to righteousness. Kaya lingkod muna bago harvest. Sabihin mo nga, lingkod muna bago harvest. Yan. Kanina, ang lakas ng amen ninyo. Ready na ba kayo sa rapid harvest? Amen! Sinong gusto ng rapid harvest? Amen! Sinong gusto mag-live group? Amen. Huy, ikaw daw. Gusto mo ga? Lingkod muna bago harvest. At speaking of paglilingkod, speaking of being or becoming a servant, ang best example po ng paglilingkod ay si Jesus. Okay? I admire kung paanong maglingkod ang ating beloved Bishop Art. I admire kung paanong maglingkod ang ating mga tatay po sa church. Like Rebito, like Reb Gani, like Doc Jing, at yung mga elders pa po ng church. I admire them. Pero ang pinaka-the best talaga when it comes sa usapang paglilingkod, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And coming from His examples, coming from His life, ay kukuha po tayo ng mga aral, paano nga ba tayo maglilingkod? Ano ang meron sa paglilingkod? Are you ready? Sino pong handa na makinig? Number 1, ang nagmamahal ay naglilingkod. Sinong mahal dito si Lord? I can't hear you. Sinong mahal si Lord? Rinig ko na. At ang nagmamahal po kay Lord ay naglilingkod kay Lord. Sino naman dito ang gustong maglingkod kay Lord? The problem is, how can we serve a God whom we cannot see? How can we serve a God na hindi natin kayang i-reach? Hello? Are you there? So kung hindi mo kayang paglingkuran ng Diyos the way na gusto mo siyang paglingkuran talaga, literally, physically, ay di paglingkuran mo ang minamahal ng Diyos. Okay? Alam niyo kung bakit galit na galit ang demonyo sa tao? Tanungin ninyo ako, Pastor, bakit po? Ba't ako tatanungin niyo, di man ako demonyo? Joke lang. Alam niyo po kung ba't galit na galit ang demonyo sa tao? Kasi po, ang demonyo, walang magawa sa Diyos.
tinatalo siya ng Diyos. Ngayon, bakit po galit sa tao? Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At pag ang tao ay wala pang relationship kay Jesus, kayang-kaya talagang apihin, awayin ng demonyo. Pero iba ka. Sabi mo dyan sa katabi mo, iba ka. Kasi may relationship ka kay Lord. And greater is He who is in you than him who is in this world. Okay? Iba ka. Iba tayo. Dahil may relationship tayo kay Lord. Ngayon, kung ang demonyo ay marunong mang-away sa kamukha ng Diyos dahil di niya kayang awayin direkta ang Diyos, let's get wisdom from that. Ano punto ko? Kung di natin kayang direktang paglingkuran ng Diyos, edi let's be a blessing sa buhay ng mga nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Nariyan pa kaya? Ano sabi ni Jesus? Kung sino man ang nagbigay ng pagkain sa nagugutom, siya'y nagbigay ng pagkain sa akin. Kung sino man na nag-abot ng tubig sa nauuhaw, siya'y nag-abot ng tubig sa akin. Kung sino man ang dumalaw sa kulungan sa taong iyon, dinalaw niya ako sa kulungan. At nagtanong ang mga disipulo, kailan po kayo nagutom? Kailan po kayo nauhaw? Kailan po kayo nakulong? At ano ang sinagot ni Jesus? Sapagkat lahat ng ginagawa ninyo sa kapwa ay ginagawa ninyo sa akin. Hello? Kaya ang nagmamahal sa Diyos ay naglilingkod. Let's read John chapter 13 beginning verse 1. Bisperas na noon ng Paskwa. Parang bisperas din ngayon ng bagong taon, ano? Parang pareho, ano? Parang related, ano? Tuloy natin. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Wow. Alam niyo po ba kung saan patungo itong kwentong ito? Ito po'y patungo sa kwento nung hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disciples. At sa intro pa lamang nakita natin, what is Jesus' motivation sa paghuhugas ng paa ng mga disipulo? What is His motivation? According to that verse. Ano po nakalagay diyan? Kasi mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Kaya siya ay nag-serve. And He expressed His love towards His disciples by washing their feet. Alam niyo po, ang paghuhugas po ng paa, ang pinakamababa na trabaho ng isang alipin. Sabi ko nga sa inyo noon, ewan ko, parang nabanggit ko na, pero ulitin ko lamang. Di ba may mga alipin? May ranking pa pala yung mga alipin. Tindi, alipin na, may ranking pa. So, ibig sabihin, kung alipin ka na, tapos pinakamababa ka pang uri, alipin ka na ng mga alipin. Ay kung nung unang panahon dito sa Pilipinas, may aliping namamahay, may aliping sa gigilid, may mas mababang uri pa pala during the time of Jesus. Alipin. Alipin ng mga alipin, katindi. At alam niyo po kung ano ang trabaho ng alipin ng mga alipin? Yung pinakamababang trabaho, and that is washing the feet. Ang pinakamababa pong trabaho ay ang paghuhugas ng paa noong time nila. Okay? Don't get me wrong, baka may mga trabaho rito, nag-iispa ka. Maganda yan. In demand yan ngayon, di ba? Pero nung panahon nilang yun ang pinakamababang uri ng trabaho. Bakit? We all know na noon po, ang kalsada ay common. Ang dinadaanan ng tao ay dinadaanan din ng mga kariton at mga karwahe na ang humihila ay, anong dinosaur? Kabayo, donkey, camel, name it. Di ba? At syempre, hindi naman ng mga yan naaaral na natuturuan na, pag nasa bahay ka na mag-uuuha. Natuturuan ba yan? Hindi, babanat yan. Pag nakaramdam, babanat yan. Anong punto ko? Marumi ang karsada. Na siya rin naman dinadaanan ng mga tao. At alam naman natin, depende rin naman yun, nababasa natin, napapanood natin, na ang pamuyapak ng mga tao that time ay sandalyas. Sandals. Okay? Kaya ang pinakamaruming parte talaga ng tao, ng katawan ng tao nung time na yun ay paa. Kaya sa kanila po, tradisyon talaga, hindi pa sa tradisyon part ng kanilang hygiene. Na once you enter into a house, maghuhugas ka ng paa. Kaya nga sabi ni Jesus,
doon sa isang nag-invite sa kanya. Hindi mo nga ako binigyan ng panghugas ng paa nang dumating ako eh. Tapos aawayin mo itong babaeng ito, pabuhat nang dumating. Hindi tumigil sa paghuhugas ng paa ko ng kanyang luha at pinunasan pa niya ng kanyang buhok. Remember the story? Part yun ng kanilang tradition, maghugas ng paa. And once again, ang gumagawa po noon na yung pinakamababang alipin at yun ang ginawa ni Jesus sa mga disciples. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. And only a person na sobrang in love ang makakagawa nun. No wonder sinasabi ko sa inyo, ang nagmamahal, yan naglilingkod. Diba? Ano yung pinakamatinding nagawa mo para sa minamahal mo because you love him or her? Anyone? Ano yung pinakamatinding nagawa mo para sa kanya? Para sa minamahal mo? Ay, parang wala namang, parang mga hindi lumablay. As in talagang ano lang, naging kayo, wala man lang ginawang effort sa iyo yan na nakapagpakilig sa iyo at nakapagsabing, siya na talaga. Wala man lang ganon, parang, pogi, okay, check, tayo na, ganon. Wala man lang something na ginawa sa iyo yan na na nag-lead sa iyo, nag-iisip si Nicole, napapatingin sa kisame. Diba? Baka, hindi naman pag na-shoot nito itong 3 points na ito, talagang ito isasagutin ko na. Ganun ba? Kilig-kilig. Hindi daw yon, hindi naman daw yon. Merong mas matindi. Nire-recall lang, nire-recall. Okay. Laging meron yun eh. The greatest expression of love na ginawa ni Jesus is when He let Himself died on the cross for us. Second, sa mga disciples naman niya, nung hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. Imagine, kung ikaw yung isa sa mga disipulo, nahuhugasan ni Jesus ang paa mo, ano mararamdaman mo? Ha? The King of Kings and the Lord of Lords. Huhugasan ng paa kong yat-yatin? Huhugasan ng paa kong may kulugusahin lalaki, biyak-biyak ang sakong? Hahawak? Lord, huwag mo man lang hahawak. Ano sabi ni John the Baptist? Mas dakila ang susunod na parating kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. Who is John the Baptist? Pero hindi man lang daw siya karapat-dapat magtanggal ng tali ng sandalyas ni Jesus. And then look at Jesus washing the feet of His disciples. Kaya hindi ko masisisi si Peter that during nung naguhugas ng paa ang Panginoong Jesus ng mga disipulo, ano sabi ni Pedro? Panginoon, ay hindi ho ako magpapahugas ng paa sa inyo. Kayo ho ang hari ng mga hari, kayo ang pinakamatindi sa lahat. Hindi ho. Ano sabi ni Jesus? Kung hindi ka magpapahugas ng paa sa akin, wala kang kabahagi sa akin. Ano sabi ni Peter? Siya, buhusan nyo na rin ho ang ulo ko. Liguan nyo na ho ako. Ano naman sabi ni Jesus? Ang nililiguan ay yung hindi pa nakakaligo. Tanungin mo nga yung katabi mo, nakaligo ka ga? Yan sinasabi lumamig laang Yeah. Ano sabi ni Jesus? Ang nililiguan, yung hindi pa naligaw. Pero kung nakaligo na, hindi na Mr. Liguan. Pero may isa sa inyo, madumay. Dito po sa church, hindi. Si Jesus nagsasabi, He's talking about Judas. Mamaya, may role si Judas dito, mamaya. Okay. Kailan nga yun? Sabi po sa John chapter 13 verse 1, bispiras na noon ng Paskwa. Bispiras daw ng Paskwa. Ngayon po ay bispiras ng bagong taon. Bakit ganito yung bispiras? Sa atin, dispiras. Ano bang tunay? Bis. Dahil yun ang nakalagay pero sino yun ang ginagamit mong term ay dispiras? Despiras. Diba? Dahil lang dyan si Des, kaya naging desperas na Anyway, look at Jesus. Bisperas. Hindi lamang bisperas ng Pasko ang pinag-uusapan dito kung si Jesus. Bisperas na ng kanyang pagkapako. Mamamatay na siya. Pero ano ang iniisip niya? Ang iniisip ni Jesus, kung paano pa rin niya
paglilingkuran ang mga disipulo, paano pa rin niya maiiparamdam ang pagmamahal at paglilingkod? Ikaw, ngayong bisperas ng bagong taon, ano nasa isip mo? Ano ang akin kayang uunahin paputok? Quites? Fountain? Ano kayo mauna? Goodbye Philippines? Anong nasa isip mo ngayong bisperas ng bagong taon? Ano kayang mauna? Graham? O buko salad? O sabay na lang! Itatappings ka sa Graham ang buko salad. Ang bangis mo. Ano nasa isip mo ngayong bisperas ng bagong taon? Hanggang sa huli, ang iniisip ni Jesus ay kung paano magpapakita ng pag-ibig, kung paano makakapaglingkod. Hanggang sa huli. Tayo, ngayong huling araw ng 2023, ano nasa isip mo? Paano magkakapira? Paano mapopromote? Paano dadami ang kayamanan? Paano aalwan ng buhay? Look at us. Look at us. This is the heart of the servant. A heart na kahit sa kahuli-hulihang sandali, ang iniisip ay kung paano makakapagpakita ng pag-ibig at kung paano makakapaglingkod. As we enter year 2024, kasama ba sa plano mo ang makapaglingkod? O hindi pa natatapos ang 2023, puno na ang listahan mo ng gagawin mo sa 2024 at unfortunately, hindi kasama roon ang makapag-akay ng marami palapit kay Jesus. Very sad. So, if you're claiming that you want to experience rapid harvest, abay maglingkod ka naman. Isama mo sa plano for year 2024 ang makapaglingkod. Ang makagawa ng mga bagay na may kinalaman sa ipinagagawa ng Diyos. Mainly, ang makapaglapit, makapag-akay ng marami para sa Kanya. Okay. Kung si Jesus hanggang sa huli ang iniisip ay makapaglingkod, si Judas iba ang iniisip. Yan, sabi ko sa inyo, mababanggit natin si Judas. Huwag mong tingnan katabi mo, hindi si Judas yan. John chapter 13 verse 2, basa. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Pagsapit daw ng hapunan, anong nangyari? Inilagay na daw ng kaaway o ng demonyo sa isip ni Judas ang ipagkanulo si Jesus. Sabi ko nga sa inyo, no? Kung si Jesus hanggang sa huli ang iniisip ay makapaglingkod, si Judas ang iniisip hanggang sa huli ay ang magkapira. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, si Judas ang iniisip hanggang sa huli ay magkapira. Pastor, nakalagay naman diya ipagkanulo si Jesus, ba't naman magkapira? Oh, if you're familiar with the story, si Judas po ang treasurer. Tapos, at siya rin po ay nangungupit sa kaban ng yaman. Sa kaban. Sa finances nila. Nangungupit. Kaya nung may nag-offer kay Jesus ng mamahaling pabango, si Judas ay isa sa nag-react at sinabi, aba, ay hindi yan ang hinayang babaeng yan. Kung ipinagbili yung pabangong yun, maraming pera ang kapalit noon, di sana'y naipamigay sa mahihirap. At ano ang sabi ng Bible? Si Judas daw ay nag-react ng gayon kasi si Judas ay isang magnanakaw. Mukhang pira. And in the book of Acts, si Sapphira ay namatay dahil sa pira. Tinan mo nga yung katabi mo, mukha bang pera yan? Hindi naman sigurado. Oh. Okay? Kung si Jesus hanggang sa huli ang iniisip ay makapaglingkod, si Judas iniisip hanggang sa huli ay magkapira. Ay siya, kailangan ko nang ipagkanulo si Jesus. Ngayong gabi ang timing. Baka magka-bonus pa ako sa mga Pariseo. Ayos, pidoy na ito, pira na. Hanggang sa huli ang iniisip ay magkapira. Church, wag naman pong kahit sa huling araw ng 2023 ay magkapera o paano magkapera ang nasa isip natin. Pwede bang kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, partner,
Congratulations! Kasi ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, andito ka sa church, inuna mo si Lord, hindi ang magkapira. Pastor, bakit? Alam niyo ba yung iba ngayon busy? Busy, nagdi-deliver ng ham, nagdi-deliver ng mga pa-order. Islos, wala kayong pa-order ng mga puto-puto ngayon. Islos, wala ho kayong pa-order ng mga puto-puto ngayon. Wala. Hindi na kaya dahil priority si Lord. Praise God. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sister Los. Yung iba ay nagkakatay ng baboy. Siyempre, may bayad pa rin yun. Ano? Yung iba ay nagdi-deliver ng pa-order ng paputok. Ano pa? Yung iba ay naghahapit at ng maganda raw ang pasalta. Oh, I pray na dumami ang mga kagaya po ninyo sa kapurihan ng Diyos. Na ang huling araw ng taong ito ay inilaan upang sambahin ng Diyos na buhay. Hanggang sa huli, ang iniisip ni Jesus ay kung paano magpapakita ng pag-ibig, kung paano makakapaglingkod. And I pray na isama po natin, as we enter year 2024, isama po natin sa ating mga goals ang makapaglingkod. Amen. Number 2, ang paglilingkod ay walang pinipiling katayuan sa buhay. John chapter 13, beginning verse 3 up to the following verses, basahin po natin. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ano daw yung naging clear kay Jesus? Ibinigay na sa Kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Ano ibig sabihin nun? Siya na ang all-powerful. Binigay na sa Kanya ang lahat. Pag ikaw kaya ang naka-receive ng gayong klaseng pagpapala, anong mapipil mo at anong mga una mong gagawin? Yung mga tipong, pag ikaw na-promote, anong unang-una mong gagawin? Ay, ako po yung magse-celebrate. Ititreat ko yung aking mga katrabaho. Tapos, di-enjoy ko yung aking mas mataas na sweldo. Anong unang-una mong gagawin? Pag ikaw ay halimbawa ay nag-take ng law at tapos pumasa ka at ikaw ay attorney na, anong unang-una mong gagawin? Gumraduate ka ng college, anong unang-una mong gagawin? Nagkaroon ka ng trabaho, anong unang-una mong gagawin? Naka-receive ka ng malaking blessing, anong unang-una mong gagawin? Alam niyo, parang ganan yung kay Jesus eh. Natanggap na niya yung authority, natanggap na niya yung power. Ang sabi diyan, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. And on the following verse, malalaman mo kung anong unang-unang ginawa ni Jesus upon receiving that kind of promotion, upon receiving that kind of blessing. Malalaman mo kung anong unang-una niyang ginawa. Verse 4, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. And verse 5, pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. At hindi na rin. Upon receiving that blessing, upon receiving that promotion, anong ginawa ni Jesus? Naglingkod. Sino rito yung pagkatapos ng graduation mo, galit na galit ka dahil pag uwi mo sa bahay, sabi ng iyong ina, o siya, ikaw na may graduate na anak, maghugas na ng plato. Mami naman, kagagraduate lang eh. Naangal. Hello? Yung pagdating mo sa bahay, alam niyo po inay, ako'y na-promote. Na-increasean ako ng sweldo. Talaga? Abay, ka-celebrate ngayon na. Congratulations, salamat po. Ano po, tayo pa yung magsa-celebrate na. Sige, maglaba ka muna. Ha? Hindi nyo man lang ako maipaglaba, na-promote na nga ang anak nyo. Bakit? Maglaba ka. Damit mo naman yan ah. Ano gusto mo? 28 anyos ka na, ako pa magkukusot ng panty mo? Maglaba. Kapopromote lang mama, hindi man lang may paglaba. Ay, anong naman kung na-promote ka anak? Maglaba.
Iyo naman yan eh. Lalo na kung sinabi ko sa'yo, idamay mo pa sa kapitbahay. Mami naman eh, hindi pa may paglabay, kapopromote ko lamang. Anong pakaramdam ng tao? Di ba usually ganun tayo? Gusto natin tayo mapaglingkuran pag na-increasean. O baka ako lang ang gayon, patawad po kung dinadamay ko pa kayo. Yung when you achieve something, parang gusto mong ikaw i-treat ng something special. O once again, baka naman ako lang ang feeling ganyan. Pasensya na po kayo kung dinadamay ko pa kayo. Alam ko kayo, humble eh. Alam ko kayo, may servant heart eh. Pag naka-receive kayo or naka-achieve kayo ng something eh, gusto nyo maglingkod pa rin. Tama na? Ganyan kayo. In Jesus' mighty name, amen. Yeah. But look at Jesus. Upon receiving the full authority, the full power, ano sunod niyang ginawa? Siya ba ay ikaw Judas, pang! Ikaw, unang makapangyarihan ngayon. Nasa ng mga parisiyong niya tawag. Gayon ba? Nag-show up ba siya? Pastar? Hindi. Upon receiving that full power, anong ginawa? Hinugasan ang paa ng mga disipulo. Grabe. Grabe. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus? Aray, katagal-tagal ko nang nababasa, katagal-tagal ko nang naririnig, pero ngayon lang ito na lang ito nag-reveal sa akin ng ganito. Grabe ka talaga, Lord Jesus. Grabe. God is setting up an example. Upon receiving something, upon receiving promotion, upon receiving anything na worthy, na ikapuri at ipagmataas, pero no. Look at Jesus. At ang point ko rito, ang paglilingkod ay walang pinipiling katayuan sa buhay. Upon receiving the full authority, the full power, pinakamataas na siya sa lahat. Pero, naglingkod pa rin siya. Sabi nung iba, ang pagla-life group po, alay, para lang yan sa mga bata-bata pa. Speaking of katayuan sa buhay, yan naman pagla-life group ay para lang sa mga bata-bata pa. Ay siya, diantingin niyo po kay Sister Luz ay bata pa. Dalaga yan, siya kayo. Alam niyo, ang Nay Eli hanggang sa umuwi kay Jesus naglilingkod. Ang Nay Eli hanggang sa umuwi kay Jesus nagla-life group. Tindi. Kaya wag nating sasabihin para lang sa bata itong pagla-life group. Everybody say, katayuan sa buhay, hindi hadlang para maglingkod. Sabi naman ng iba, yung pagla-life group, para lang yan sa mga wala pang trabaho. Para lang yan doon sa mga wala pang trabaho, yung mga maluluwag ng schedule. Eh si Philip, gaho, ay walang trabaho. Philip, wala kang trabaho? Wala. Kaya pala kapakapogi. Hindi po, may trabaho ho yan. Pero for God's glory, biyaya ni Lord, nagla-life group. May trabaho yan. Sige nga, palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga life group leaders. Sabi naman ng iba, ala hindi pastor, yan pagla-life group para lang yan sa hindi busy. Para lang yan sa mga walang ginagawa. Nasa si Sister Glads. Nasa CR. Tanyo hanggang ngayon may ginagawa. Si Sis Glads, busy ho yan. Pero nakakapag-life group ho siya for God's glory. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sister Glads? Ala, hindi pastor. Yan pagla-life group para lang sa wala talagang ginagawa. Yung mga bakante, yung mga walang ginagawa. Si Pasnix Gay walang ginagawa. Isa-isahin ko sa inyo ha kung anong ginagawa ni Pasnix. Anak, kapatid, life group leader, assistant pastor, konsihala, sa work pa mismo niya, host ng mga events, artista, vlogger, at nag-i-entertain ng mga gustong manligaw. Parang pinakamalakas ang palakpak niyo doon sa last. Year 2024 is the year of rapid harvest. Ikaw na nagtanim ng masagana ng pag-ibig
ay aani ng pag-ibig ngayong 2024. Lord, sinabi niyo po sa inyong salita na lahat ng pinagkakaisahan naming naririnig ni Diya sa langit ay gagawin ninyo rin sa lupa. At gagawin niyo rin diyan sa langit. Okay. Pastor, may sinabi na pong pangalan? Wala. Si Lord nang bahala. Basta isa sigurado ko, si Pasnix ang nawawalang tadyang noon. Yeah. Ala, Pastor, yan namang pagla-life group ay para sa mga mabudget. Para lang po yan sa mga may income. John Kenneth. Si John Kenneth po ay estudyante pa lang. Income ba kamo? Wala pa naman talaga po masyado dahil di yung allowance din lamang dahil sa kanyang pagpasok. Pero alam niyo po ba, lagi niyang ikinikwento na tuwing siya nagla-life group, laging may nag-i-sponsor. Papaano ka naman daw niyang hindi pa itutuloy ang pagla-life group, ay dadalhin na lang daw niya ay kanyang katawan, tapos meron na raw nagpiprepare ng mga pang-merienda doon. Hindi naman daw niya yun hiniling. Si Lord na nagpo-provide. Kasi pag may vision, may provision. Ala, Pastor, ayan pagla-life group po ay para sa malalakas. Para po yan sa mga healthy, mga able body. Look at Bieber. Si Bieber po, for God's glory, nagla-life group. At alam nyo naman kung ano ang sitwasyon ni Bieber. Napaka-pogi! Sa mga nasa online po, si Bieber po yung pinakapoging nagpapakanta, nagbe-bass pa. Hindi ko nga alam kung alam niyo kung ba't may stand? Kasi siya rin ang backup na sarili niya. Sobra na sa paglilingkod nga yan. Sobra na. O baka naman may naiinggit na sa inyo. Hatian nyo na sa paglilingkod si Bieber. Oh. Siya na ang worship leader, siya pa ang nagbe-bass, siya pa ang backup singer ng sarili niya. Kainaman na. But look at him, able body baka mo. Para baka mo sa able body lamang ang pagla-life group. For God's glory, look at Bieber. Ala, Pastor, ayaw ko na mag-life group. Nakaka-stress yan, nakakapangit. Aba, ay pray no kayo sa mga life group leaders, so nakakapangit. Oh. Wala si Claude pero look at Claude. Pangit ba yon? Manda kayo kay Ken pag sinabi niyong pangit yun. Gusto ninyong biglang dumaong diyan sa San Juan ng barkong sinasakyan nun. Okay. So once again, anong point ko? Ang paglilingkod, walang pinipiling katayuan sa buhay yan. Okay? Walang pinipiling katayuan sa buhay. Palakpakan natin si Jesus. Lastly, number 3. Ang paglilingkod ay walang pinipiling panahon. Kung walang pinipiling katayuan sa buhay, wala rin pong pinipiling panahon. John chapter 13 verse 4. Pwede bang tulungan niyo po akong magbasa? 1, 2, 3. Basa. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pwede bang ulitin natin yung first part bago yung kuwet? 1, 2, 3, go. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Anong mapapansin nyo diyan? Alam nyo ba ang isa sa pinakamahirap suguin ay yung nakain? Sino rito yung pag nakain ka't nasugo ka, mas maloob mo? Ay, magbago na tayo. Magta-2024 na. Anak, pakuha-kuha mo nga ng mga sinampay at naambo na. Inay naman, kita niyong nakain. Bakit ang tao? Parang right niya na kapag siya'y nakain, wag mo ko nga abalahin. Walang dapat umabala sa pagkain ko. Ang lahat ng tinaman, sumigaw ng malakas na amen, baguhin niyo po ako. Amen, baguhin niyo po ako. What give us the right para hindi tayo maglingkod while we're eating? Look at Jesus.
Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Sa ibang version po, habang kumakain. Itinigil ang pagkain at naghugas ng paa. Yung iba, Mama, bakit? Si Ineng ay nag-uuna, uhugasan. Tayo muna, nakain pa ako eh. Kahirap naman nung ako kinakain, tapos uhugasan ko ang puwit niya, tapos kakain uli ako. But look at Jesus! Ano gagawa ni Jesus? Hindi mo puwit ang hinugasan, syempre, private part yun eh. Paa! At naniwala kayo sa akin, that time, mas marumi ang paa kaysa puwit. Dahil ang puwit, labasan lang ng dumi, tapos uhugasan, malinis na. Ang paa, nalalakad doon sa puro dumi. Nang take note, hayop pa. Nakain, pero tumayo. May nagutos? Wala, nagkusa. Ay sa atin, magkusa pag naman ng mga asahan mo, inutusan niya, galit. Dahil nakain. Oh. Hello? Sabi ng isa, naka-attend pa. Kaganda nga nito yung napapag-usapan natin. Para tatawid tayo ng 2024, hindi man perfect, iba-iba. At least, hindi na tayo datawid ng 2024 na baon-baon pa natin itong ugaling ito. Kasama-sama. Sama mo na sa kwitis mamaya, kaya mo pumutok na doon si taas. Maganda yon. O ini-encourage ko kayo ha. As we enter 2024, pag sinalubong natin ang bagong taon, mag-declare tayo, mag-pray tayo as a family, mag-pray. Mag-declare ng lahat ng gusto nyo mangyari sa pamilya. Pwede ba yon? Hindi ko na kayo maiisa-isa sa inyo eh. Alam nga namang, si pastor na rin eh, sige tayo magpe-pray. Aray, kapitbahay nyo sinabayan. Pasnik, sige, doon naman kami sa kabila. Hindi ko na kayo maiisa-isa mamaya. Hindi ko na kayo mai-chat. Mabuti nga ako pumasok ang chat ko mamaya. Di ba? Busy na lahat. Kaya ngayon pala, maaga-aga pala, nagpapaalala na ako, please, pray. Sa pagsalubong nyo ng 2024, pray as a family. Pastor, ako lamang po ang Christian pa sa bahay. Encourage your family. Walang natanggi sa prayer, believe me. Kahit laseng, sabihin mo, pagpe-pray mo siya at ang pamilya niya, magpapapray yun. Mas malulupit pa nga mag-pray ang laseng. Wala pang amen na, amen na, amen. Yain na. Alay, hindi ako makapag-pray. Ang tatay ay laseng, ang kuya ay laseng, ang matutupit, mas malulupit mag-pray yan. Nagsisimula pa lang, amen na ng amen. Sama mo sa prayer, mag-pray kayo. Kuha nyo? Malinaw po? Pray! At magandang declaration nyo, Lord, lahat na masasama kong ugali, isama nyo na sa kwitis, pataas at pumutok na down. Hindi na babalik sa 2024. Di ba? Masamang ugali, lahat ng mga negative na kaisipan, etc. Okay. Again, yung iba naman ayaw sumugo ng nakain. Hala, patapusin mo na muna. Bakit? Magagalit. Magagalit yan. Huwag mong sugu nakain pa eh. Bayga naman, hindi po pwedeng suguin. Kung kailangan suguin alam ka naman. Alam nyo na ha? Kakain tayo ha? Kakain. Alam nyo na. Pwedeng suguin. Okay. Sabi nga ni Rabito, service is now. Ang paglilingkod, walang pinipiling panahon. Ang dami po kasi nating excuses. Marami ang nagsasabi, maglilingkod ako kapag di na ako busy. Kailan ka talaga hindi mabibusy? Kapag may trabaho na ako, ito nagkatrabaho na. Pag hindi na ako busy, kahirap wala suutan sa iyo. Sabi naman ng isa, kapag graduate na ako, pag nakagraduate, busy ka na lalo. Yung isa, kapag okay na ang lahat, lalong mahirap yun. Pag sinabi kasing kapag okay na ang lahat, kasama po doon si James Reid at si Nadine, kasama po doon si... diba? Alam nyo na. Kailan magiging okay yan lahat? Kapag okay na po ang lahat, pastor, saka po ako maglilingkod. Ay siya, hindi ka na makakapaglingkod sa langit. Ba't naman po, pastor, langit agad? Doon lang magiging okay ang lahat. Anong gagawin mo sa langit? Tanggapin mo si Jesus. Ang OA mo naman, nasa langit na nga, patatanggapin mo pa ako kay Jesus?
Are you there? Yung mga nag-iintay ng okay na ang lahat, hindi na yung makakapaglingkod. At ang problema, sa nag-iintay na sa okay na ang lahat, hindi na makakapaglingkod, hindi na rin makakapag-ani. Hindi ko po sinasabing ang 2024 ay year of rapid harvest for everyone. 2024 is year of rapid harvest sa lahat ng magtatanim, sa lahat ng maglilingkod. Basahin po natin yung Ecclesiastes 11:4, pag sa ganda ng verse na yan. Basa, 1, 2, 3, basa. He who watches the wind, waiting for all conditions to be perfect, will not sow seed. And he who looks at the clouds will not reap a harvest. Tatagalugin ko para baon. Siya na laging ang pinagmamasdan ay langit at nag-iintay ng maayos na kondisyon ng panahon ay hindi magtatanim. At siya naman na laging ang pinapagmasdan ay ulap ay hindi rin mag-aani. Nag-iintay palagi ng tamang panahon, ng tamang kondisyon. Naku po, kapag okay na ang lahat, hindi ka na makakapaglingkod pag yan ang inaantay mo. Pag po pastor ako ay hindi na nagkakasala, eh di sa langit na nga yun. Again, sinong gusto ng rapid harvest? Sinong gustong maglingkod? Parang iba ang amen ng padalawa. Uulitin ko, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sinong gusto ng rapid harvest? Sino ang gustong maglingkod? Serve now. Walang pinipiling panahon. Huwag mo sasabihin, sige po, next year sisimulan ko na. Hindi, simulan mo na ngayon. Serve now. Service is now. Don't wait for all conditions to be perfect. If you want to harvest now, serve now. Okay? Pastor, wala po akong ma-life group. Wala po akong mapaglingkuran. Sabi po ni Jesus in Matthew chapter 36 verse to 38. 9:36 to 38. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Walang nangangalagang pastol sa mga tupa. Sa madaling salita, walang life group leader yan. Verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang daming pwedeng alagaan, ang daming pwedeng i-life group, pero ang mga workers, kakaunti. Ang life group leaders, kakaunti. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Anong punto ko diyan? Yung ibang sinasabi, wala po akong mapaglingkuran, wala po akong ma-life group. Church, si Jesus na mismo may sabi, the harvest is plentiful, but the workers are few. Marami ang pwedeng anihin, marami ang pwedeng alagaan, marami ang pwedeng paglingkuran, kakaunti ang naglilingkod. Kaya ang prayer ay Lord, magpadala po kayo ng mga maglilingkod. Okay? Yun ang prayer. Pero may mas magandang prayer at angkop doon. Ano yon? Lord, gawin niyo po akong lingkod. Baka kasi hingi ka ng hingi, Lord, send workers. Lord, magpadala po kayo ng mga maglilingkod. At nasagot ka ng Diyos, matagal na. Ang ano po, na matagal na ako nakapagpadala ng mga maglilingkod. Siya nga po, nasaan po? Ikaw. Hindi, wag ako Lord, mahirapan ako, magpadala po kayo ng iba. Hello? Lahat na nagpe-pray, Lord, magpadala po kayo ng mga maglilingkod. Answered prayer ka na matagal na. Ikaw yon. Tayo yon. Sabi po ni Jesus in John chapter 4 verse 35, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Sabi ninyo, matagal pa. Sabi ng iba, hindi pa panahon. Pero ano sinasabi ni Jesus? Gumising ka na sa katotohanan. Tingnan mo ang paligid mo. Ang dami-dami ng anihin. Ang dami-dami ng kabataan na nadidepress. Ang dami-dami ng kabataan na ang aga-agang nawawala sa mundong ito without knowing Christ.
Ang aga-agang nauuwi sa mga teenage pregnancy dahil walang life group leader, walang Kristiyanong kagaya mo at kagaya ko na nag-aakay sa kanila palapit kay Kristo. Come on! Napakatanda ko na po, hindi ko na sila, makikinig sila sa iyo as long as God is with you, and for sure, sasamahan ka ng Diyos because what you're doing ay para sa Kanya. Believe me, they will listen. Napakabata ko po, they will listen. The Lord will empower you. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. The Lord will teach you and lead you sa right words to say. The Lord honor your heart. At kung ang heartbeat mo is to lead as many as possible for Christ, God will empower you. God will help you. God will lead you. All you need to do is to step forward, believe that God is with you, at siyang kikilo sa buhay mo. Ang dami-daming kabataan, ang dami-daming tao, wala pang relasyon kay Kristo. Kaya anong sabi ni Jesus? Gising! Wake up! Look around! Lift up your eyes and see! Wala naman po akong makitang paglilingkuran eh. Look at Jesus. Si Jesus, ang hinanap niya yung maruruming paa. Ba't naisipan ni Jesus na maghugas ng paa ng mga disipulo? Kasi nakita niya na madumi. Nag-isip at naghanap siya ng ipaglilingkod. Paano ko po mapapaglingkuran ng mga tao sa paligid namin? Maghanap ka ng maruming paa. Mag-isip ka, maghanap ka ng kung paano mo siya mapapaglingkuran. Mag-isip at mag-isip ka ng paraan. Maghanap ka ng paraan kung paano ka magiging pagpapala sa kanila. Are you there? Oh, I always pray this. Lift up your eyes and see. Wake up. Look around. The fields are already ripe for harvest. In conclusion, church, may good news po ako sa inyo. Lahat ng naglilingkod, they are considered workers in the vineyard. Ang tawag po ng Bible sa mga naglilingkod ay harvesters, mga umaani. Bakit? Umaani ng tao palapit kay Kristo and at the same time, umaani ng pagpapala at ng rewards. Sino may gusto nun? Amen? And yes, ang nag-aani may sahod o sweldo. Sabi po sa John chapter 4 verse 36, the harvesters are paid good wages. Sabi ko, ang mga nag-aani, naglalapit ng maraming tao palapit kay Kristo, ayan o. Binibigyan ng good wages. Pastor, sigurado ba kayong ang ibig sabihin ng harvester ay naglalapit na maraming tao kay Kristo? Basahin mo yung buong verse. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. Malinaw na yan. Hindi lang si Pastor may sabing tao ang inaani. Si Jesus mismo nagsasabi, ang lahat ng nag-aani ng mga tao palapit sa eternal life ay magre-receive daw ng good wages. Sabihin mo nga, good wages. Ano ba ibig sabihin ng good wages? Magandang sahod. Sino rito, nagpe-pray ka, year 2024, makaranas ka ng mas magandang sahod? Maglingkod. Maglingkod. Paanong paglilingkod? Brought people to eternal life. Linaw oh. At ano sabi diyan ni Jesus? What joy awaits both the planter and the harvester alike. Matinding kagalakan ng nag-iintay. Woo! Sabi ko, matinding kagalakan ng nag-iintay sa mga magha-harvest ng tao palapit kay Kristo. Sino po yung nakakarinig sa inyo na kapag merong isa ay manampalataya, tumanggap kay Kristo, libo-libong anghel na nagdiriwang sa langit? Bakit may pagdiriwang sa langit? Dahil may tumanggap na isa kay Kristo? Hindi lang ho yun. According to that verse, from this verse, based on this verse, nagdiriwang din po libo-libong anghel sa langit kasi yung naglapit ng taong yung tumanggap kay Kristo, may good wages, may reward. What joy awaits! What joy awaits! Both the planter and the harvester alike. Woo! Kanino yun? Ay siya maglingkod.
May blessings ang nag-aalaga ng tupa. In Proverbs 27:23-27, kayo na maghanap. Assignment nyo yan. Hindi ko na nilagay diyan. Husto kayo sa gayan, ha? Search nyo yan. Ang nakalagay huri yan, yung inaalam ang kanyang mga alagang tupa ay tumatanggap ng rewards ng dahil sa pag-aalaga ng maayos ng kanyang mga tupa. Okay? So lahat ng nag-aalaga, lahat ng nagla-life group at lahat ng magla-life group, believe me, may marireceive kang rewards. Meron kang blessing from the Lord. At sabi nung isa, di po ba huli na para magsimulang maglingkod? 2023, patapos na po, last day na. Parang, di po ba huli na para maglingkod? Don't forget, doon sa kinukwento mismo ni Jesus, yung nag-harvest, yung mayamang lalaking nagpa-harvest ng kanyang mga ubas, nag-hire ng mga workers. Remember that? The parable of the workers in the vineyard. Nag-hire daw yung mayamang lalaki, umaga, tanghali, hapon. Remember the story? Nung hapon na, nung nagpasweldo, anong napansin nyo? Yung nag-harvest ng tanghali at ng hapon, may sahod pa din. Sabi ko, yung mga late nag-harvest, may sahod pa din. Kaya wag mong isiping huli na ba para magsimulang maglingkod? Hindi po. Abot ka pa. In Matthew 29, ang sabi po doon, dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Miski late na, sumahod pa din. Anong ibig sabihin? Miski late ka nang magsimulang maglingkod, it doesn't matter ang mahalaga, magsisimula ka na. And yes, sasahod ka pa rin, abot ka pa rin sa Rapid Harvest this year 2024. Lahat ng wala pang life group, pero may desire ka nang mag-life group ngayon, abot na abot ka pa. Yung alas 5 na ngang nag-harvest, may sahod pa rin, ikaw pa ganaman. Amen? Palakpakan natin si Jesus. May I invite everyone to stand up, please? Worship team, please. Sino pong nagsasabi rito na ang heart's desire mo ngayon ay hindi lamang yung maka-experience ng Rapid Harvest ngayong 2024, kundi ang maging part ka ng Rapid Harvest ng maraming tao palapit kay Kristo ngayong 2024 na parating. Amen? Oh, ang prayer ko, yung rapid harvest of blessing, maging motivation mo na rin lang. Pero ang maging heartbeat mo, maging heart's desire mo, ay ang makapaglingkod. And yes, ang masagana at matinding pagpapala, inilalaan ng Diyos sa mga gumagawa sa Kanyang kaharian, sa mga naglilingkod, sa mga naglalapit ng marami, patungo kay Kristo. Can we sing that song again? Ang ganda-ganda ng song na yon. It's like a prayer for me. It's like a prayer to me. Ang title niya, Heart of a Servant. Yun yung kinanta natin kanina. And as we sing this song once again, pwede bang ito yung maging prayer mo? Make me a servant, Lord. Sabihin nga natin lahat, make me a servant, Lord. Minsan pa sabihin mo, make me a servant, Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side.
God, sing. My Jesus, my Lord, You're the love of my life. wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Come on, let this be your prayer, church. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross of love. For the last time, sabihin natin lahat. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross I follow you. I follow you. Let me pray for you, church. Lord, thank you so much for teaching us today, for reminding us of your words, for setting up a very good example ng kung ano ba talaga ang paglilingkod. Na ang nagmamahal ay naglilingkod. Na ang paglilingkod ay walang pinipiling katayuan sa buhay. Na ang paglilingkod ay walang pinipiling panahon because service is now. Lord, we thank you in advance for the rapid harvest of blessings na ipagkakaloob nyo sa amin this coming year 2024. But Lord, as we approach 2024, give us the grace na maging handa. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, na ang mga aani ay silang mga nagtatanim, silang mga naglilingkod. Lord, I pray na ang JA1 San Jose family ay hindi lamang excited sa rapid harvest of blessings, kundi excited din na makabahagi sa rapid of harvest ng maraming tao palapit sa iyo, Kristo. Oh Lord, I pray, biyayaan niyo po kaming lahat na isama sa goals namin ngayong year 2024 ang makapaglingkod. Isama namin sa aming mga gustong mangyari at magawa ngayong year 2024 ang kami makapag-life group, ang kami maging part ng expansion ng kingdom mo, Lord God. I pray in Jesus' name na ang JA1 San Jose Church ay pamilya ng mga anak mo, Lord, na ang heart's desire at heartbeat ay kagaya ng heartbeat mo, and that is soul. For you came to seek and save the lost. Make us a servant, Lord. Create in us a heart of a servant. And we pray na habang tinatapos po namin kasama kayo ang year 2023, tatawid po kami na excited sa year 2024. Dahil hindi lamang po kami mapapagpalang lubos sa taong iyon, kundi magagamit ding lubos para sa kaharian at kahalwalhatian mo, O Diyos. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Amen.
bless you. Sige po, maaari na po tayo maupo.